kasama natin si Ma'am Cindy Eusebio at andito tayo sa Samal, Bataan. At ito ang feature natin for today, Ma'am. Yan po yung classic flavor po. Classic flavor ng araro. Yan. Ito yung isang klase ng root crops. Root crop po. Na actually mukha siyang ornamental. Di ba? Yeah, Mukhang ornamental. Pero yung roots niya, masarap. Pwede mo siyang ilaga Yes, at pwede mo siyang i-process. Apo. So, yun po yung ginagawang flour na ginagawa namang araro Araro cookies. cookies. Ayan. So, Ma'am Cindy, tingnan natin Sige yung production ninyo. Tara po. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito po yung production Hello area po. po namin. Ayan. So, yung negosyo ni Ma'am Cindy ay sabi mo pang third generation ka na. Opo, tama No? po. Ang second generation si mama mo. Si mother ko po. And then si ma'am. Ayan si ma'am mo. Ma'am, hi ka po dito. Ayan. Isama natin dito, ma'am, si mami mo. Si Ma'am Pearly. Yes po. Ayan. Siya po ay second generation ng gumagawa ng araro cookies. Yes, At minano niyo po sa nanay niyo. Sa tsahin po. Sa tiyahin. Ayan. So matagal na po itong negosyo na ito. Nag-start po siya backyard, ano lang po. Tapos si lola ko po, 1960 po. Hindi pa tayo tao. May araro cookies na. Yes po. So talagang traditionally, dito sa Bataan, ay talagang ginagawang cookies po ito. Opo. Bali, dito po kasi sa Samas, dito sa town po namin, marami po nung araw na nagtatanim po ng root crop. Kaya po halos ang one town, one product po dito sa Samal is yung araro. Oh, I see. So hanggang ngayon po, marami pang nagtatanim. Yes, yes po. Ngayon po, binabalik po namin. Nawala po siya dahil hindi po na-maintain. Pero ngayon po, sa tulong po ng Department of Agriculture, sa talaga, mga LGU po, may mga farmers na po tayo na, ngayon po existing po, 3 pong farmers na nagtatanim po dito sa Bataan. Oh, I see. So sila ngayon ang source ninyo ng Ng ginagawang powder flour. po. Yes po. Oh, I see. Mag-ano tayo? Anong papakita natin, Ma'am Cindy? Ma'am, thank you po, ha? Process po ng paggagawa po ng araro. Okay, game. Dito na lang. Umpisa natin. Pakilala muna natin, Ma'am Cindy, si Madam... Ani po. Ma'am Siya po Annie. si Annie, Miss Annie Caraballo po. Akala ko Siya po batang yung- bakal. Ani Caraballo po. Caraballo po. Carabeo. Ayan, si ate, matagal na po si Ate Ani sa inyo, Opo, Ma'am bali Cindy. siya, yes po. Siya po more on sa preparation po ng aming sa production po. Sa mga So, formats. nag-start tayo doon sa pag-prepare ng egg. Egg. Oh. Okay, ilang eggs po ito? Ang manok is 24. 24 yung chicken. Tapos ang duck is 12. Bakit kailangan ganon? Duck and chicken? Mas masustansya po kasi, sir, yung duck din po. So, yun po yung naging traditional po dito sa Samal po na hinahaluan po siya ng Talaga ng duck? Opo. Hindi pwedeng puro duck lang. Hindi po Saka matigas po yung- yung Masyadong matigas naman. tigas po. Hindi iba to. Saka po sa duck po, ang kinukuha lang po namin yung egg yolk. Egg yolk lang yung sa duck. Opo, egg yolk lang. Yung puti, yellow. anong gagawin niyo Lahat, doon? yung puti po, ginagawa po namin siya into lengua. Ibang recipe. Ibang recipe Oh, naman. I see. Sige ate, tuloy natin. And then, pag na-prepare natin yung egg, Ito na po yung kasunod. Okay, yung Yung butter naman. Cheese naman. 1 and a half cheese. lang, cheese. Okay. Gagad ka rin. Opo. So, kumusta naman ang negosyo? Okay naman po. Ngayon po marami na po kaming mga sinusuplayan, hindi lang po dito sa Bataan. Marami din po sa Metro Manila. Okay. Opo.
Marami. Sino yung mga sinusupply niyo sa Metro Manila? Meron po kami sa mga gasoline station po, mga pasalubong center. Oh. Sa Metro Manila po may mga reseller din po kami. And madalas din po kami sa mga trade fairs po under Trade fairs, under DTI. DA. Oh, I see. Sa Duty Free Parañaque po, sa may Fiesta Mall po, meron po kami. Meron din kayo Sa doon. mga NAIA airports po. Parehas kayo ni Ate Gloria. Apo. Kilala mo si Ate Yes Gloria? Ay, sus. Magkakilala pala kayo lahat. Opo, kumare ko po. Si Ma'am Gloria ng Glorious Delicacies. Glorious Delicacies. So marami kayo dito sa Bataan ng mga nagpa-process ng Yes mga po. produkto. Opo. Okay na ate? Okay na po. Okay, ang next natin, Magwe-weigh muna po tayo ng sugar, preparation Okay. po ng Sugar, sugar, tsaka ito. cornstarch po, and then arrowroot. ito na yung flour. Yes po. Okay. Tapos, sige po, sabay gawin na. natin. Egg muna. So egg. Ngayon po, Dito ilalagay na po na. natin siya. O, tingnan mo naman, napakalaki Mixer. ng mixer ni Ate Cindy. Ito po yung tulong po ng DOST po. DOST naman para ito. po ma-upgrade po namin yung proseso po dito sa production. Oo, ayan. At least nagagamit. Po, pagkatapos po, asukal. Ang nilagay na natin dito, una yung Egg po, tapos Egg. Sugar. Sugar. Tapos cheese. cheese, Tapos plus na itong vanilla. Ayan. At itong napakalaking mixer na to ay galing kay Vesmac, mga kaibigan natin yan. Sila Sir Gavin, sila po yung yung chocolate, yung Godel. Sila rin yan. So binigay po ng DOST ito. Ano po, nagbigay po Bulsa, sila ng number pondo 3. na... Kayo ang bumili. At tapos naghanap po kami ng supplier. Yung po ay babayaran namin within 3 years na Oo. wala pong interest. So, nakailang years na kayo? Ito po, sa phase 1 ko pa po, bayad na po ako dyan. Wow! Open natin dito. Ayan. Buti naman ito, kinuha niyong brand. Ayan na siya. Matagal po ito. Medyo. Mga siguro 15 minutes. Hanggang ma-dissolve po yung sugar. Tsaka yung cheese. Ate Cindy, bakit inabot ka ng ganito katagal na from third generation? Kaya tinuloy-tuloy mo pa rin ang negosyo. Kasi nanginayang po kasi ako kasi nasimula na po ng lola ko. Saka napaka-traditional po, saka heritage na po kasi siya eh. So, marami po commercial na cookies, pero iba pa rin po talaga yung... Kuha ka po pambalo. Ano po, napakalaki po ng benefits po. Kasi yung root crop po na yan, gluten-free po siya. So, benefits siya kasi may mga problem po sa tiyan, mga CD, bagay na bagay po yung pagbulis na po. Napaka-beneficial po. I see. Ikaw naman ate, gaano ka nakatagal gumagawa ng araro cookies? Eh, matagal na rin, sir. Siguro mga 16 years. 16 years. Oo, Dalaga kasi- ka pa nun. Hindi, meron na kami. May asawa na nun. Kasi since pa, nakalaga din ako sa mga anak niya eh. Tapos, pinapa-extra ako ni tatay doon una sa repacking. Oo. Agad yung, napunta na doon, all around na. Ayan o, nag-ano na, no? Kuha lang po ako ng niya, Ang bango. ang banto niya. Yung vanilla nyo, totoong vanilla yan? Yes po. Saan nyo binibili? Sa ano po, may supplier po kami sa Manila po. Okay. Wow, ang sarap. Parang ice cream. Anong gagawin mo naman dyan? Pang banto lang po sa last nagawa. Kasi medyo, Saan po kasi sa last part na po, pagpatapos ng production, medyo nagda-dry po kasi siya. So, need ang ng tendency ganito. po, kailangan po namin para po maging Soft ulit. soft pa rin po siya. Idadagdag siya. apa, Yes po. dadagdag. So, itatabi lang po siya para po for Ito na lang po. molding. Okay, anong chinecheck ni Madam? Binagalan mo na? Mas babagal na? Para siya na. Tapos pagkatapos after niyan, patayin na siya. Tapos siya para ipataktak naman kung ano. Tapos saka na tayo maglagay ng ingredients. Kailan ka pa nag-start mag-upgrade, Ma'am Cindy? Yung nag-upgrade ako in preparation po para magkaroon po ng license for FDA. Nasis po kami ni DOSC 2018 po. So,
siya. So, pinatayuan po namin na magandang facility po. Hanggang nag-acquire po ako ng mga, yan po, ng mixer, ng stainless table, saka po ng cooling rack po. So, nung hanggang nag-apply na po ako for FDA para maging license to operate po as manufacturer. So, okay na. Okay na ang FDA. Opo, okay na po FDA. Ngayon po, ongoing renewal naman po kasi. Yung initial ko po kasi 3 years, nakapag-renew po ulit ako 5 years. Then natapos ulit po yung 5 years ngayon po, pang third renewal ko na po. So, ano na? Ilang years na to? 5 years ulit? 10 another years? 5 years po ulit. 5 years ulit. Ayan. At least, no? Yes. Compliance sa Yes. lahat. Recently din po, last December po, na accredited na po tayo for halal. For halal din. Very nice. So, pwede ka nang mag-export. Yes po, sa pwede Dubai. na rin po siya sa mga nating mga kababayan po natin Muslim. Oo. So, gaano kalaki ang production nyo per month? Per month po, siguro po nakakapag-produce po kami ng 5,000 jars. 5,000 jars. Ang ginagawa po kasi namin, hindi po kasi kami yung nag-stock. Pag may mga order po, Release pinoproduction ang release. po for sa mga distributor po. Ano ba ang shelf life niya? Ang shelf life naman po niya is 1 year for the 1 year. Tagal naman po siya. Pero gusto nyo lang, laging bago ang Bago ilalabas. pa. Yes po. Butit hindi nauubusan ng araro flour. Ayun nga po, hindi kong support po sa mga LGU po. Na sana po mas dumami po yung mga farmers na nagtatanim po. So, Ayan po, na. nag-workout naman po. Ayan na, may demand doon sa magtatanim ng araro root crops. So, gaano ba kalaki ang dami ng flour na ginagamit nyo per month? Kasi po, ngayon po kasi hindi kami, percentage po kasi siya. Dahil medyo expensive din po kasi yung flour. Oh, I yung see. mix po yung ano namin. Kasi ngayon po nagre-range po siya ng 450 pesos to 500 per kilo. Itong ganito, ang mahal ah. Yes po. So, ilang kilo ito? 1 kilo lang po siya. Wow, ang mahal. Ang mahal ng araro flour. So, yung 1 kilo is 50 to 500 pesos. Imagine that. Yes. Kaya po, dito po sa dito sa Samal po, sa nag-aaral, ako lang po merong ginagamit na araw. Yung iba, wala Yung iba na. po, regular flour po. Flour Kaya na po, lang. pag natikman po nila yung araro cookies po namin, makikita po nila yung difference. Yung difference. Ano ang percentage mo ng oraro at saka regular flour? Ano po siya, 10% po yung arrowroot flour. Oh, Tapos regular flour na po, or cornstarch po. cornstarch. Starch pa rin po siya. Oo. So, pero originally, nung araw, 100% araro Yes po. flour yan. Yes po. Talagang pag natikman niyo po siya, talagang Yung melt may na melt ano, na no? po siya. Oo. Melt na melt po talaga pag sinubo. So, kailangan talaga. Opo. Sana lang po, marami pang farmers pong magtanim. Oo. So, may potential. Kasi, So, kung imagine mo, no, kung may ibalik mo nung araw na 100% araro flour, no? yes. Maganda siguro pag may sarili kang farm, tapos ikaw din gagawa ng flour mo. Okay. Ano na to? Una, nilagyan ko siya ng arrowroot flour. Tapos Okay. sunod yung mismong flour. Yung flour. Apo. Tapos nagpalit po siya ng Mix. Pinaka-ilis, mix. sa mixer po. Pinaka-ilisin niya. LC ng mixer. Okay. Matagal to. Gradually po, ilalagay na po natin yung cornstarch naman po after long arrow flour. So, unti-unti, dagdag ulit. Dagdag lang po, dagdag. Kasi hindi siya pwedeng biglain dahil baka naman biglang matuyo. So, need siyang ikaganyan lang. So, tansyado mo na, madam. Opo. Ate. So, nung araw, gusto ko lang, may interesado lang ako, na yung lola mo, siyang gumagawa ng flour.
Hindi po. Meron din po kami kinukuha na nagpa-process. Pero alam mo, nagtatanda nung lumang bahay pa po kasi siya. So, lilinisan po ng lola ko. Tapos po, pag nalinisan na po, ipipil lang po yung balat niya. So, kulay puti po siya. Puti. Para po siyang Labanos. Luis Labanos po, yung Oo. haba niya. So, pag nalinisan, nabalatan na po, yun po, gagadgarin po nila. So, kukuha po sila ng malinis na Tela. tubig. Tubig. Tubig, tapos prepare po sila ng tela. Doon po nila sasalain. Yung kukunin po nila kasi yung pinaka-starch. Yung katas, Katas muna, po. na may tubig. Oo. Tapos pag nakuha na po nila, saka po nila ibibilad na 1 hanggang 2 araw po. Basta nakita nila po, yun na po yung magiging Flour na yun. po. So yung sapal, bali ang matatanggal. Opo, tatanggalan po yung sapal. Yung tining po ang kukunin. Parang yung traditional na paggawa Opo, ng flour. traditional. So nakita mo pa yon yung ganong proseso? No, may natatandaan pa po ko nung sobrang late ko pa po. Batang-bata ko talaga. Sana may balik, ano? Kulang pa siya. So yung paggawa ng flour ngayon, ibang-iba na. Machine na. Ngayon po ang ginagamit, may blender na po. Tapos medyo manual pa rin din po talaga. So hopefully po mabigyan po tayo ng na yung mga farmers po natin na para mas mapabilis po yung proseso. Ibig sabihin, Ma'am Cindy, halimbawa, farmer, nagtanim ako. Sigurado ba na may bibili ng uraro ko? Ayun po, na po ako, commitment na po ako sa kanila. Parang naka-contract Ako growing po, na yon. Ako na po kukuha ng lahat na mapoproduce po nila. Oh. Dahil actually po, kinukulang po rin talaga. So ang kukunin mo sa kanila, yung root crops o flour? From farmers po, yung root crop po, kasi ang katayap ko po kasi dito is yung Bataan Peninsula State University. Yung state Po sila po yung magpa-process. nagpa-process po. So yung root crops dadalhin mo sa university. Yes po. Saka doon po siya nagpa-process. ang ganda. So, si B. Pesio po, siya po magbibigay na sa akin na powder na po siya. Powder na. Oh, I see. Very mo, ang ganda. So si Ma'am Cindy pala ang kakausapin natin kung gusto nating magtanim ng aruro root crops. So ilan ang farmers na kausap mo ngayon? Ngayon po, 3 set of farmers na po siya. Meron po sa Orion, sa Orani, and alam ko po meron po mga Motes Maribeles po. Gaano kalaki ang taniman nila ng mga farmers? Hindi ko lang po sure exact ano po eh. Pero dito po sa Samal, may konti pong tanim na. Nagbigay po ang mahal naming mayor ng 1 hectare po na unti-unti po tinataniman. Para po manumbalik po talaga yung... So yung 1 hectare na assistant ni Mayor, parang doon pararamihin. Pararamihin po. Tapos yun ang ibibigay sa farmer para magtanim. Yes po, kailangan O po yung kasi 1 namin... hectare hinaharvestan mo na yun. Ngayon po wala pa po, may maliliit pa lang po kasi bago po kasi sila makapagtanim, kailangan po kasi na umani po yung isang farmers dito sa Orion po, halimbawa. Yung seedling po kasi noon na yung pinagdaan, doon po itatanim na sa panibagong lupa. I see. So ngayon, parang seedling production, Opo. yung ginawa ni Mayor. Opo, yun muna po yung... I see. Ayan, salamat naman kay Mayor. Opo, si Mayor Alex Acosar po. Ayan, si Aming Mayor Alex Acosar, yung mayayaman na Acosar. Sila ba yan? So, nakalagot ako. Okay. So parang magiging dough siya. Yes po. Sana may ibalik yung 100% na aruro flour. Sana may, pag dumami ng dumami yung nagtatanim, baka may ibaba din yung presyo ng aruro para maging affordable. Dati po nung bago mag-pandemic, nabibili ko lang po siya na 100 pesos to 150. Yung root crops. Yung powder na po Ay, siya. powder, abad biglang nagtaas. Dahil po siguro Wala. wala na pong masyadong nagtanim. Oh, I see. Ilang kilo ang binibili mo sa farmer? Depende po kasi kung ilan po yung maging ani po ng bawat farmers. Kasi iba-iba po sila na, hindi po sila about January lahat sila magtatanim. Alternate Okay po na. para ma-continuous po yung supply po. Ilang months ba nila yan inaalagaan? Ang ano po Maximum- nila is 3 to 6 months po.
3, 6 months, 3 may ma-harvest na. Mga 3 months to 6 months po mga ganun. 6 months medyo ano rin pala. At least mabilis-bilis na yon kaysa sa kasaba. No, kasi ang kasaba 8 months eh. Yung Oraro plant, may mga hybrid, may mga ganun ba? Wala. Parang wala naman. Wala. Talagang yung Talagang native natin native talaga. lang po siya. Oh, I see. Napaka-organic talaga. Very nice, very nice. Okay. Okay, so ito na po yung na-mix. Ngayon, mamasahin na po nila. Ayan. Pasalamat tayo kay Ate Cindy, hindi siya nagdadamot ng kanyang nalalaman at pinayagan tayong makita yung kanyang proseso. So minsan maraming ginagawa nyo. Okay. Puno yan yung... Yung pong batch po na yan, kalahati pa. Kasi 5 batch po ang ginagawa namin sa isang production po. Yan po ay kalahati po nung isang batch. Butit si DOST, ikaw ang pipili ng makina na gusto mo. May mga nire-recommend din po sila na mga supplier. Oh. Ayan po. Nasa amin naman po kung saan po yung magandang specs po. Oh, sige, so anong gagawin po? Una po, pagkatapos po kasi sa mixer, yan po inilid na po siya, mamasahin para mag-form po siya ng dough na. Kala ko artwork. Yan po ang unique po ng... Molde to. Yan po yung molde. Ganda. Yung original po na ganyan, na may ukit po ng lolo ko, ay nakatabi na po. Huh? Apo, meron din po akong dinonate sa museum po ng Samal para po maipakita po na ito po talaga ay produkto ng Samal po. Nasa museum po ng Samal. Napansin ko, napakaganda, parang artwork, pero ito yung Pinakahulmahan. hulmahan. Gulmahan po ng araro. Yan po yung unique kung ano po ang hugis ng araro po dito sa Samal. At sabi mo, yung original na gawa ng lolo mo, Ay nakatabi po na may Tinabi mo na. ukit po, may initial pa po niya. wow, andyan, pwede natin makita mamaya. Opo, sige. Ayan, tapos nag-donate ka rin sa museum Yes po, ng yung isa Samal. pong ganito, meron pong makikita sa museo po ng Samal na hulmahan po ng araro. Kasama po yung, ito po, ang pinaka, ito naman po yung hugis po sa gilid. Oh, I see. Cutter naman po Parang gaganyan. Ay, makikita natin. Ayan po, pag ikakat naman po siya ng maliliit po. So, ito na yung minamasa. Ayan po, minamasa po siya. So, dapat po maging form na po ng dough. Wala pong mga Yung parang... scrap pa siya Oo. naman po. And then, after that, Kapag nahulma na po siya, nanid na po siyang mabuti. So, dapat po ganito po yung texture dapat niya. ganito yung texture. Makinis po. So, i-roll po siya para Ito po na, magkaroon po reno-roll na. ng maliliit na pieces po. Sige, abangan lang natin to na ibibigay niya. Pag nakat naman na po siya, Ayan talagang tansyado na. Ayan, ito na. Ito yung namasa. Ayan, ito yung papahabain. Ayun. Saan? Konti. Ayan. Okay, next. Bilis Okay. Yun. Tansyado na yung cut, sanay po. Sanay na Matagal sanay na na. din po sa akin si Ate Marilyn. Sa panahon pa po siya ng lola ko. Talaga, Ate Marilyn? Opo. Kaya ang bilis na Ate Marilyn, Pag sa bahay, pag nagluto ka, mabilis ka rin. Opo. O taga-utos ka lang sa bahay. Opo, tigaluto sa akin. Ha? Ikaw pa rin? Sarap na magluto Masarap ka magluto. Ba't ayos sumagot? Ayan. Okay, next naman na step. Dito tayo po. So, i-coat niya para hindi magdikit-dikit. Parang pastillas, no? Opo. Ito na. Dito na po gagawin yung, para po, yung sa design po nung araro. Oh, I see. Po, gamit yung rolling pin po, ipaplat po siya, dapat pantay-pantay po. Oh, yun Yung na. kapal. Kakapal na lang siya pag naluto. Opo.
Ito naman. Pagkatapos po nun, ayan po, so nandyan na po. Ika-cutter naman po siya, na hugis flower naman po siya. Ayun. Ay, kahirap. Traditional po at manual ang ano po talaga. Ayun, no? Galing. Ito naman yung ilalagay dito sa tray. Opo, pagkatapos, iyahalera naman po siya. Pagkatapos po na Dapat maganda yung pagkahalera. Dapat hindi mo madiinan yung design. Opo, buo pa talaga po. So, ilan yung design natin lahat? Yan po ay 8 po. 8 na design. Flower color. Tapos anong gagawin natin dun sa training? Babalik dun sa kay, ano? Babalik po siya doon. Para isama po ulit sa masa. Imamasa ulit. Ang galing. So, ang trabaho, ilang oras ang trabaho? Nagsisimula po sila ng alas 3 na umaga. So, yung nag-start na po mag-mixing po noon, tapos matatapos po hanggang dito sa line po ng production, alas 7 na umaga. Alas 7 ng umaga, tapos na. Butit pumayag ka na ipakita mo yung proseso. Opo, okay naman po. Yan, nahanga tayo kay Ate Cindy kasi maraming mga masekreto. Wala naman dapat isekreto, di ba? Opo. Nasa ano naman po yun, kung paano mo timplahin, Tama. masahin. Oo. Yung makina, yung proseso, pare-pares lang yan. Nasa timpla. Nasa timpla. At saka yung pagmamanage mismo ng negosyo. Yes po. Yan ang importante. Dapat din po malinis po. Malinis. O ay kung malinis, wala kang ikakatago-tago, di ba? Tama po. Kagaya nito, napakalinis ng production area. So, ilan po yung taong nagtatrabaho? Ang total po nila sa regular production po, 10 po sila. 10. Sa production po ng Araro Cookies. Iba pa yung ibang, ano? Meron po kasi kami mga brownie brittle, meron din po kami mga lengua. Masarap yung lengua, di ba? Yes po. Oraro rin yun yung lengua. Hindi po. Ay, ibang- Regular na po siya na Ibang ano na. recipe. Ayan, so nakaisang Yan po, tray na pagkatapos tayo. po niya, ilalagay po niya dito sa cooling sa rack. Dito. Opo, dito po sa rack. Ayan. So, ilang meron hours siya sa rack? Yan naman po, during po production po dito sa line, ino-open na po, pinipreheat na po namin yung oven. Nagpipreheat na tayo sa oven. Ito po yung... Ang ganda ng oven mo, ang laki. Opo. I-outlet lang po natin siya. Pag ganito daw kalaki yung oven, big time na yan. Tama ba? Hindi naman po. Tulong din po ng DOST. DOST rin to. So, ipa-plug lang po natin siya. Ayan, so nagpipreheat na po tayo. I-open po natin ang button niya. Ito po, digital. Digital. Pero ang pagluluto po is gas. So, pag na-open na po yan, saka po namin bubuksan yung sa gasol po. So, pag na po namin, i-open lang po namin siya. Ito po, para release yung air po muna niya. Saka po namin siya bubuksan. Yan. Ano yung tumutunog na yan? Yan na po yung apoy niya. Sa ilalim po. Oo nga, may apoy nga. So kapag ang pagluluto po kasi namin ng araro, ang temperature po niya dapat nasa 190 sa itaas po, yung init niya. Sa baba? 180 naman po init sa baba. So, stay lang po namin siya mga 2 to 3 minutes po. Pagkatapos po namin siyang ma-preheat, i-close na po namin siya. Iko-close na. Tapos din po natin to. Maghihintay po tayo ng mga 20 minutes, mga 10 to 20 minutes po para magpantay po siya. Yung kulay puti po sa green po. Sa green, dapat magpantay yan. Magpantay na po siya. Pagpantay na po siya, pwede na po kami Maglagay. salang. Okay. So while ginagawa dito, hinihintay naman natin yan. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.